Ang Kongreso gumawa ng isang resolusyon na pahirapan na ngayon silipin or hingin ang kanilang Statement of Assets and Liabilities Network. My goodness! Ayan po, nagawa sila ng resolusyon isang araw at aprobado ni House Speaker Gloria Arroyo na pag ikaw ay ombudsman, ikaw ay BIR, ikaw ay media at gusto mo maimbestigahan, malaman ang salin ni Congressman Atras Abante, ay mahihirapan ka. Kailangan mo muna magpaalam sa lahat ng congressman. It's unfair! It's unfair! Ay, Diyos ko po. Mga bastos! Alam na. Pag wala kayong tinatago, bakit ninyo itatago ang inyong salin? Correct ka dyan. Ay, hindi ba iyan ay public document dapat? Kahapon ho ba yan, yung mga mambabatas natin, magigiting ng mambabatas sa Kongreso, naggawa ng resolusyon. At lahat sila, halos lahat, inaprubahan nila. Na hindi na basta-basta kahit sino pwedeng humingi ng SALN daw ng isang congressman. Statement of Assets, Liabilities, and Network. Ang nakapaloob sa SALN lang naman ay yung sweldo, mga ari-arian, kita ng opisyal, yung kayamanan niya. Makikita po sa SALN, mga lupa niya, bahay, kotse. Ngayon, dati po pwede. Kunwari, media ka, pumunta ka doon sa Kongreso, gusto ko po makita ang SALN ni Congressman Erwin Tulfo. Ibibigay yon. Kahapon, gumawa ng resolution sila, tikmol. Bawal na. Mahihirapan ka na ngayon. At kung kailangan mo, magbayad ka pa ng 300 pesos. Hoy! Huwag na kayong magpautol dyan! Alam na ba yan? Alam na kung bakit. Siyempre, common sense, di ba? Sentido common. Ha? Hindi na ako dapat tinatanong yan, oy, bakit congressman? Bakit ayaw ninyo ipakita ang inyong salin? May tinatago. Sa pangunguna ni Speaker Gloria Arroyo, inaprubahan niya yan. Sinabi niya, okay, kailangan daw muna ipasa ng buong Kongreso. Sigurado ko kontra yung mga congressman. Ano sila, gago? Ipapakita nila basta-basta ang salin kay Juan, kay Maria? Siyempre hindi papayag yan. Kaya nga po, nag-react kahapon ng palasyo. Bakit daw? Anak ng butete. Pero ang mga ordinary empleyado, yung mga clerk, yung mga janitor sa gobyerno, pwedeng silipin ng SALN anytime. Anak ng... It's unfair! Anak ng palakang duling, oo. Bullshit. Ay, bueno, yan po ang mga pag-uusapan natin na bayan. Oy! Nasa linya po ng aming telepono ang butihing mambabatas from Valenzuela, si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Economic Affairs. Magandang umaga po, Senator Gatchalian, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa ating mga listeners. Apo, two things po. Unahin ko na po yung inflation, pagbaba, bumaba raw po. Breaking news po ito kanina pa. 4.4% from 5.1. Your reaction, Sen? Magandang senyales yan at bumababa na sa normal na level yung ating inflation. Inflation meaning yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Opo. At least makikita natin na ang presyo ng mga pangunahing bilihin natin tulad ng karne, gulay, ay patuloy na pababa. Mm-hmm. At importante rin dito, tuloy pa rin yung implementasyon po nung tinatawag natin unconditional cash transfer. Opo. At pantawid pasada. Mm-hmm. Dahil kahit na bumaba siya, lampas pa rin dun sa target na 4%. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag lumampas ka ng 4%, masakit pa rin yan, lalo na doon sa mga pinaka mahirap nating kababayan. So, right. ang ating panawagan sa pamahalaan, ituloy i-implement yung pangbibigay po ng unconditional cash transfer at yung pantawid pasada. Okay. Sir, do you think kayang isustain ito or may pamamaraan ba na pwedeng isustain ito o pababain pa ng gobyerno para na rin sa kapakanan ng mga mahirap nating kababayan, Senator? Magandang tanong yan, Erwin. Sa aking pag-aanalisa, tuloy-tuloy bababa itong inflation
Pero hindi dahil sa ating pamahalaan, dahil bumababa rin po ang presyo ng langis. Ayun. In fact, kababasa ko lang ng isang news report this morning Opo. na bumaba ulit ang presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Mhm. So, at patuloy na bumababa. No? Hopefully, patuloy na bababa yan within the year. Pero kung wala naman pong malalang mangyayari, makikita ho natin na patuloy na bababa ang presyo ng langis at kasabay niyan ang inflation. All right. Sir, maiba naman tayo. I don't know if you can react to this or we want to get your opinion. Ang Congress daw po, medyo marami nagtaasan ng kilay, filed a resolution na medyo pahirapan na ngayon na makakuha ng mga SALN nila, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, dahil gumawa sila ng isang resolution na hindi basta-basta na makakuha ang sinuman, particular na siguro media or individual person, and then you have to pay 300 pesos pa bago ka makaka-secure ng SALN. Nag-react na po ang palasyo. May sabi po ng palasyo, hindi po yata, ilabag po yata sa constitution ito. Parang sinasadya raw na hindi na readily available ang SALN ng mga mambabatas natin, particular dyan sa Kongreso, Sen. Erwin, ang unang tanong na pumapasok sa aking isip, ano ang ikinatatakot mo na ilabas yung iyong SALN? Po. Dahil kung pumasok ka sa serbisyo publiko, dapat handa ka na maging bukas ang SALN mo. Aha. At yung linalaman ng SALN mo na mga ari-arian at kita. Opo. In fact, pag nasa serbisyo publiko ka, pati buhay mo bukas eh. No? Kaya dapat handa ka sa ganitong mga epekto ng pagpasok sa serbisyo publiko. At hindi magandang sinyales na pinapahirapan natin ang publiko, lalo na ang mga media at civil, yung mga investigating agencies, siguro po. Kumuha ng SALN natin dahil ito yung nagbibigay ng impormasyon sa kanila kung ang ating mga mambabatas, ating mga lingkod bayan, kasama na ho yung mga appointed, ay tama at walang masamang ginagawa at hindi ho kinukurakot ang kaban ng bayan. Nako, sana po ganun din po yung opinion ng mga counterpart ninyo dyan sa mababang kapulungan, pero mukhang iba ho yata yung... Kaya nga maraming nagulat. So, kasama na ho ako doon. Dahil nung panahon naman namin nung ako congressman, hindi po ganyan. Simple lang ho. Kaya nga, kung makikita ho natin, every year lumalabas kung sino ho yung pinakamayaman, pinakamahirap, at wala ho nagiging problema sa pagbuha. Pero pag titignan rin natin yung history, Erwin, wala naman pong naging, kumbaga wala naman nakidnap o wala naman naging masamang nangyari sa paglalabas rin po ng SALN. Ayun. So, totoo man na dapat mag-ingat, no? Dahil nga nagagamit rin po yung SALN sa hindi maganda. Pero may proseso naman ho yan para makita ho natin na lehitimo po yung talagang nagre-request ng SALN. Alright. Sir, another topic. May ilang araw na lamang po. Magre-recess na po ang legislatura. Pero, naku, Diyos ko po. Paano yung national budget, sir? What's gonna happen here? Kahapon, napag-usapan ho namin na may breakthrough sa budget at ipa-finalize ho tomorrow yung budget. So, kung kailangan po magkaroon ng special session within the week, no, until Friday, ay gagawin ho natin yan alang-alang po sa pag-aproba ho ng ating pambansang budget. Pero kung may impasse, sir, isn't it automatic yung nakaraang budget ang gagamitin? Hindi ba gano'n? Ngayon, naka-reenacted tayo ngayon, Erwin. So, ibig sabihin yung 2018 ang ginagamit natin budget. Ang masama ho sa reenacted, walang bagong infrastruktura. Nako. So, yun ang masama. So, wala kang bagong kalye, wala kang bagong kalahan, wala kang bagong kawawa yung taong bayan, no? Dahil wala kang bagong mga infrastruktura. At yun po ang kasamaan dyan. Pero ang gobyerno ho, tumatakbo. Ibig sabihin, may sweldo. Wala nang ang angat o pagtaas ng sweldo dahil manggagaling sa bagong budget yung pagtaas ng sweldo. Hindi ba nakakatipid ang gobyerno, sir, kung reenacted ito or mas gumagasta pa ang pamahalaan? Ang masamang epekto dyan, yung tinatawag nating economic growth. No? Dahil malaki sa ating ekonomiya, ay malaking bahagi ng ating ekonomiya ay yung gastusin ng gobyerno. More than 15% yan eh.
So, ibig sabihin, pag ang gobyerno hindi gumastos sa mga bagong bagay, bagong proyekto, hindi lalaki ang ating ekonomiya. So, pag hindi lumaki ang ating ekonomiya, walang bagong trabaho. Yun ang epekto ho ng isang reenacted na budget. Nako, Senator Sherwin Gatchalian, sir, kung hey Fatchoy po muna. Kung hey Fatchoy. Maraming salamat po. Maraming salamat po for your time. Kahit holiday, kayo yung natatawagan. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you po. Pabiro nyo, pati si Senator Gatchalian, hindi po sang-ayon dyan sa pinagagawa ninyo sa Kongreso, pinagluloko nyo kami. Abay, House Speaker Gloria Macapagal-Ambar Arroyo naman, madam. Baka pwede namang i-reconsidera ho itong desisyon ninyo dyan na medyo mas mahirap na ngayong kumuha ng SALN ho ninyo. Ang media, ang mga investigating body, ang BIR, ang ombudsman. Bakit? Tama naman ho si Senador Gatchalian. Kung wala ho tayong tinatago, bakit ho kailangan pahirapan yung isang individual na humingi ng SALN? Correct ka dyan. Sige, sabihin na natin wag na individual, media na lamang. So, ibig sabihin, pag inutusan ko si Amang, yung aking staff dito, o si Miko, o si Julius de Samburon, sabi ko, kunin mo nga yung SALN ni Madam Gloria Arroyo. Hindi po pwede. Ang daming proseso pang gagawin. Kalukan! Parang, kaya hindi wag ho ninyo sisihin ang sambayanan, ma'am, at mga your honors ng Congress kung makakapag-isip po kami ng hindi maganda. In the first place, bakit ninyo kailangan pahirapan? Anong tinatago ninyo? Hindi pwedeng silipin ang inyong SALN. Tama naman si Senador Gatchalian. Tumakbo kayong mambabatas, tumakbo kayong opisyal ng gobyerno, entonces yung buhay ninyo isinasa publiko ninyo. Pati yung inyong mga sweldo, mga ari-arian. Kung ayaw nyong malaman ng publiko, huwag kayong tumakbo bilang mga mambabatas. Huwag kayong pumasok sa gobyerno. Kung ayaw ninyong masilip ang inyong kayamanan, kung ayaw ninyong masilip ang inyong pamilya, ang inyong kaperahan, huwag kayong tumakbo. Huwag na kayong maging opisyal ng gobyerno, tanggihan ninyo. Kalokohan naman yung sinasabi nyo na, wala bang privacy? Privacy, utot nyong blue. Pinasok niya yan trabaho sa gobyerno. Kaya pagdusahan nyo, tama si Senador Gatchalian. You chose or opted to be in the government service. Magserbisyo. To be in public service. Entonces, yung buhay mo should be and can be scrutinized by the public. Ibig sabihin, pwede silipin. Una na dyan ang SALN. Pagkatapos ngayon, ayaw ninyo. Aputragis. Sino ba masusunod? Dapat kami yung masusunod. Kami ang taong bayan. Itong mga netizens, itong mga nasa Facebook, yan ang mga dapat masunod. Hindi kayo. Dahil kayo, binoto namin. Kaya nandyan ka, nailuklok ka dyan sa Kongreso, nailuklok ka dyan sa Senado, dahil gusto namin. Entonces, ang gusto namin, pwede namin silipin yung iyong mga SALN. Kung ikaw ay yumaman na dyan sa loob ng 3 taon, bakit ayaw mo ipasilip? Bakit nga ba? Di nga masagot ng engineer ko rito. Kasi nga walang kasagutan, di ba? Bakit mo itatago yung iyong SALN? Ayaw mo ipasilip kasi ayaw mong malaman na kumita ka ng 50 milyones sa loob ng 1 taon. Ayaw mong malaman na nagkaroon ka ng bahay sa Forbes Park o sa isla ng kung saan dyan. Ayaw mong malaman na nakabili ka ng eroplano, helicopter. Wow, kapal na mukha mo, be. Ganoon na lang ang naisip natin. Ano ba magagawin natin? Ayaw mo ipasilip ang iyong SALN. Bakit? May tinatago ka. Tama si Senador Gatchalian. You are trying to hide something from the public from us. Aba, malaking kinita ng buka. Huwag nyo na nga kaming paikot-ikutin ginagawa yung tanga ang sambayanan. Gone are the days na tanga ang sambayanan. People now are awakened. People now have knowledge. Ika nga, ha? Your honors. Hindi kayo mas magaling sa amin.
Because the people now, may pinag-aralan na. We know what is happening. Gone are the days na pwede niyong utu-utuin ng mga public ang taong bayan. Pero now, you cannot do that. Because may pinag-aralan na kami. Siguro nung dekada 50-60, yung mga lolo-lola namin ang tinabot lang grade 3, grade 4, grade 5. Pero ngayon, kung may college degree kayo, may college degree na rin kami. Kung may mga masteral degree kayo, may masteral degree na rin kami. Kung mga attorney kayo, may mga attorney na rin kami. Kaya itigil na yung katarantaduhan na yan. Yung tanong lamang dyan, bakit ayaw nyo ipasilip ang SALN ninyo? What's wrong? Ayaw ninyo makita ang inyong Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Bakit? Natatakot ka na makikita namin na sa loob ng matapos kang ma-elect na kongresista sa loob lang ng 1 taon, meron ka ng bahay sa Dasmariñas na worth 100 million? My goodness. Natatakot ka na makikita namin na Congressman so-and-so, owner of Agusta Helicopter. Mahiya ka balas mo. Natatakot ka na malaman natin na bumili ka ng yate worth 90 million? You're so rude. Rude. Capital R-I-P. Rude. O, bakit ka natatakot? Kung wala kang itinatago, huwag kang matakot dahil sasabihin mo lang naman, ay, bago akong naging congressman, yan na yung mga property ko. So, bago ako naging congressman, nakalagay na ho dyan, Mr. Tulfo, na meron na akong savings account na 5 million. So, bago siya maging congressman, siya hindi mo mat-question yun. Pero kung ikay congressman na biglang suddenly meron kang 50 million sa isang taon, nakabili ka ng helicopter, ng yate, questionin talaga kita. O ito ba ang dahilan, Madam Speaker, kung bakit ayaw niyong ipasilip ang inyong mga SALN? Ay, BS ho yan. Ha? Tinamaan ho ng tigidig. Anak kayo ng 7 duling na bangaw. Putragis. Hindi naman ho po pwede yan na kayo masusunod. Gumawa kayo ng resolusyon, bawal namin silipin. Common knowledge yan, SALN ho yan. Maging ang SALN ng Pangulo, available yan. Kaya nga sinabi ng Pangulo, transparency. Transparent. Kung talagang transparent kayo niya sa Kongreso, pwede kahit sino sumilip ng inyong SALN. Punyemas. Itigil na nga yung katarantaduhan yun. Huwag nyo kaming gawin para mga tanga. Panahon ng tatay mo yun, madam, na yung mga Pilipino grade 4, grade 5 lang inabot. Nakapagtungtong na rin ho kami ng college. Naturuan na rin kami. Hindi lang 1 plus 1 at saka abakada. Tinuruan na rin kami ng 10 times 10. Ilan ba yun? Ayun, mabuti nasagot 100.